Sister Tor, hindi raw siya stress. Amen. Kitang-kita naman, di ba? Kahit nag-Egypt yan, partida pa yan. Because I can do all things through Christ who strengthens me. And every grazing is a blessing. Kahit nasa kama ka, kahit nasa sopa ka, basta nagising ka, pinagpala ka na. Today, it will be something different. Kasi ako rin, naninibago. No? Meron akong prepare ng mga PowerPoint, but somehow God wants me to preach using the Bible. Kaya kayo dapat dala nyo na Bible ko dahil baka maging ganito na tayo lagi. Amen? So, kahit sa ako kakaiba dahil hindi ako sanay nagbabasa. Kaya nilalagay ko. But I know God will lead us eventually. Pero bago yan, no? Anong isda ang hindi nababasa? Galing! Talaga mga scholar, ano? Anong sinasabi ng isda nung mamamatay na siya? I'm dying. Amen. Anong tawag mo sa kapatid mong matangkad? Yeah, kagaya niya. Sabi ni Dean kay Ezra. Ano sabi ni Dean? Tol. Yung hindi tumawa, hindi nag-aral ng grammar. Praise the Lord. Amen. So 2025, the year of breakthrough. May breakthrough naman sa buhay natin. Amen. No? So, marami pang darating because God wants to bless His people. Amen. Sinabi naman niya sa Ephesians 1:3. Ulitin ko, hindi tayo prosperity gospel. We are just living through what the Bible is saying to us. Hindi sinabi hindi ka magkakaproblema, pero ang sinabi, sasamahan ka ng Panginoon. Amen? Ililigtas ka ng Panginoon, itatawid ka ng Panginoon, pinagpala ka niya ng Panginoon. Amen? Because sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Okay, so ano po ba yung nakalagay dito? Dahil dyan sa Ephesians 3:20, His power that is work within us. May kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Amen? So gamitin natin yan dahil ang kapangyarihan yan nasa atin. Okay, Team 2025, the God of Breakthrough. Amen? Last week, pinag-aralan natin, Breakthrough in Malta. Today, ito muna. Nangyari na ba sa iyo yung tahimik ang namumuhay at bigla ka na lang may nanggugulo? Okay, pinag-aralan sa inyo na. Yung bigla ka na lang, kala mo, yung pinasok mong paluwagan, skampala, o kaya mayroong nagbabanta ng buhay mo. So something na biglang nawindang yung buhay mo na dating tahimik. Yung wala kang magawa, at ang magagawa mo na lang ay umiyak na lang sa Diyos. I don't know kung nangyari na ba sa iyo yan, or kaya nalaman mo, bigla ka nalaman may sakit ka, cancer, stage 6. Grabe, no? Stage 6 agad, para patay ka na nun. Yung wala ka na magagawa, no? Kundi umiyak na lang sa ating Panginoon. At ipagkatiwala sa Kanya lahat. So, yan yung title ng pag-aaral natin, From Losing to Breakthrough, 2 Kings 18:19. Kasi, dalawang chapter yan. Buhay ni Hezekiah, King Hezekiah. Dapat pala nilagay ko lahat dyan, kaya lang meron lang kasi mga verses, kilala nyo naman ako. Pero sabi ng Lord, basahin ko na lang daw kasi iba wala. So if you have your Bible, please bear with me. Kasi dun sa mga gilid-gilid, mga verses, merong mga nuggets na ibibigay ang Panginoon. Amen? So Judges, 2 Kings 18:1-3, nandun pa siya. Okay, nakikatlong taon na paghahari sa Israel, Oseas, na anak ni Ela, naging hari naman sa Huda, si Hezekiah yon, na anak ni Ahaz. Pangit ang pangalan ng tatay niya, no? Siya ay 25 taon gulang at 29 taon siyang naghari sa Israel. Basically, ganito, alam niyo na naman, na ang bansang Israel ay nahati between Northern Kingdom and Southern Kingdom. Balik tayo sa history. Nahati ito, no, nung panahon ng anak ni Solomon. Yung 10 tribes, ito yung Northern tribe, ito yung tinawag na Israel, at yung 2 tribe, Benjamin at Judah, ito yung tinawag na Kingdom of Judah. So, mag-iba yung hari nila. So, Kingdom of Israel at Kingdom of Judah. So yung kanina, paghahari raw ni Israel, si Oseas yung sa Israel, at sa Huda, si Ezekias. O yan, so magkaiba ito. Pero magko-concentrate tayo sa buhay ni Ezekias sa Huda. Okay? So nandun ng Huda, ito yung nandun sila sa templo. Nasa kanila yung templo kasi nasa kanila yung Jerusalem. Siya ay 25 taon. So 25 nang siya ay naging hari. So 25, grabe, no? Dito sa atin, pag kailangan, pag magiging presidente kaya at least 50 years old, tama ba? Parang gano'n, no? Hindi ka pwede maging presidente na 16 years old ka lang. Wala yun sa disqualified ka agad pag nag-file ka ng Certificate of Candidacy. Okay, ito verse 3, maganda. Naging kalugod-lugod, dito matuwid. Naging kalugod-lugod
Siya kay Yahweh, sapagkat sumusunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Sa kanila kasi, ang naging benchmark ng magaling na hari, si Haring David. Kasi ito, diba, si Haring David, siya raw yung hari na namuhay na talagang sumusunod sa puso ng Diyos. Verse 4, wala na rito yung verse 4, iba na to eh. Okay, may verse 5. Ipinagiba niya ang dambana sa mga sagradong burol at pinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Asherah. Dinurog din niya ang mga tansong ahas na ginawa ni Moses na kung tawagin ay nihustan. Sapagkat hanggang sa panahon iyon ay pinagsusunugan pa nila din ng insenso. Okay, ito, hindi ko na ilagay ito. Ano yung nihustan? Alam niyo ba na yung minsan, nung panahon ni Moses, dahil sila reklamo, sila ay pinagtutuklaw ng ahas. Okay? So, anong sinabi ng Diyos? Okay, gumawa ka ng pole na meron doong bronze snake. Kaya pansinin ninyo, no, kung nakakita kayo ng mga sinaunang pangalan nito, mga mercury drug, mga drugstore, ang kanilang simbolo o yung mga doktor, yung parang may ahas, napansin ninyo yun? Yung pala yung pinagkuhanan yun. Ang tawag to nehustan. Ngayon, ito mahirap sa mga tao. Pag yung ginamit ng Panginoon o ginamit yon para for a purpose, pati yung sinasamba nila. Ang ginawa nitong si Ezekias, dinurog niya yun. Kasi sinasamba eh. Ang dapat lang sambahin si God. Kahit naman siguro tayo, no, uy, ito, pinamunas ni Jesus. Ito, tago natin to. No? So, ganun ang mga tao. Yung mga ginagamit lang o yung mga something na may relation sa ating Panginoon, yun yung sinasamba at ayaw ng Diyos yun. Diyos-Diyosan yun. Amen? Kaya dinurog niya yun. Yun yung verse 4, wala dyan. Okay, verse 5. Nagtiwala si Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa naging hari ng Huda, na naman sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa utosang ibinigay ni Yahweh kay Moses. Kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Naghimagsik siya sa hari ng Assyria, tumangging pasakop dito. Okay, naging magaling na hari itong si Hezekiah. Amen? At hindi siya katulad daw ng mga naunang hari. Tapos, during this time, may isang hari, ang hari ng Assyria. Pag sinabi mong Assyria, that time, mga mababagsik na tao to. Bakit ko sinabi mabagsik? Yung mga kalaban nila, ginagawa nilang barbecue. Yung poste, bawa na gusto ka nilang patayin, ihahagis ka nilon. Pagpapatong-patungin nila, ganun sila kabagsik, ganun sila kasama. At ito yung panahon ng yon, ito yung gustong mag-conquer sa bansang Huda. Kasi prior to this, hindi ko alam kung nasakop na o masasakop pa lang yung kabila, yung Israel. So, pero hindi natatakot si Hezekiah. Bakit? Kasi meron siya Diyos. Okay, establish muna natin yun na matapang siya kasi meron siyang Diyos. Verse 8. Ito, wala rito yung verse 8 eh. Natalo niya ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza at sinakop ang lahat ng bayan sa paligid nito. Mula sa pinakamalit na nayon hanggang sa pinakamaling lungsod. Itong Gaza, nandito yung mga Pilisteo, mga Philistines. Hanggang ngayon, di ba, nagigera pa rin. Ito yung nung nakaraan, kaya nagkagulo sa Israel. Napansin nyo, yung gera noon, hanggang ngayon gera pa rin. Ang ibig ko sabihin, yung binabasa nating history, totoo. Amen? Kasi yung nangyayari ngayon, nangyayari pa rin noon. Nangyayari ngayon, nangyayari noon eh. Talagang kalaban, ito kilala nito, yung kalaban ni Samson, yan, mga Pilisteo yan. Hanggang ngayon, may Pilisteo pa rin. Ito yung kalaban ng mga Israelita ngayon. Yun na, inang massacre, yung mga Pilistine yun. Tuloy natin, verse 9. Wala 9 dito. Nang ika-4 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-7 naman ni Oseas, ito na, kinupod na hari ni Salmaneser ng Assyria ang Samaria. So ito na, nasakop na ng Assyria ang Samaria, yung kabilang kingdom. At nasakop ito pagkaraan ng 3 taong pagkugkog. So 3 years nilang inatake. Nung ika-6 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-9 naman ni Oseas sa Israel, ang Israelita ay binihag ng hari ng Assyria. Dinala sa Assyria at pinatira sa Hala, ilog na Habor sa mga Gosan at sa lungsod ng Medas. Nangyari ito sa kanila sapagkat sinuway nila si Yahweh sa kanilang Diyos at sinira ang kasunduang gumawa sa kanila sa pamamagitan ni Moses sa lingkod ni Yahweh. Tandaan natin itong panahon nilang to, hindi ito grace. Panahon to ng works. Meron kasing 7 dispensation o merong 7 merong grace period
at saka work spirit. By works sila dito. So, kailangan sumunod sila sa utos ni Yahweh. Otherwise, palong sila. Tayo ngayon, nasa panahon tayo ng grace o ng biyaya. Kaya dito, pinaparusahan sila kasi hindi sila nakasunod. So, parang yun na sinasabi. Ito Israel to yung kabila. Okay, 13 tayo. 13 yan. Yan, ito na. Nang ika-14 na, ang nasakop yung kabilang tribe, hindi pa sila. Nang ika-14 na taon na paghari ni Hezekiah, sinakop ni Sennacherib na hari ng Assyria ang lungsod ng Huda na papaligiran ng pader. Kali-kali ang Jerusalem kasi, parang Intramuros. Nakapunta na ba kayo Intramuros? Napapaligiran ng pader. Ito yung dinurog ng Babylonia. After Assyria kasi, Babylonia, history yan. Kaya si hari, ito na, sila naman, pagkatapos ng Northern Kingdom, sila naman yung aatakihin. O yan ang sabi ng mga komentarista, mga 30 kilometers na lang daw ang layo mula Jerusalem. 30 kilometers siguro mula Santa Maria hanggang Rizal Park. More or less. Na-imagine niyo yung lapit? Parang nando na yung mga Assyrians. Malapit na sila. O imagine niyo, nando na yung mga Assyrians 30 kilometers ang layo. Kaya si Haring Ezekias, ito nung una si Ezekias, hindi natatakot. Bakit? Kasi kasama niya yung Diyos. Kaya lang, nung dumarating na yung kalaban, tignan niyo nangyari. Ayan na, 14. Kaya si Haring Ezekias ng Huda ay nagpadala ng gantong mensahe kay Haring Sennacherib. Nagpadala siya ngayon ng mensahe doon sa hari ng Assyria. Nagkamali ako. Ba't tiklop bigla? Kasi andyan na yung kalaban Parang ganito. Ngayon, praise the Lord, hallelujah, taas ng kamay, ang bait-bait mo Lord, ang buti-buti mo Lord. Biglang nagkasakit. Lord, bakit po ako binabayaan na? Biglang tiklop. Biglang nagalit kay Lord. Yung iba nagagalit pa kay Lord. Parang ganun yung nangyari. Wala dito nun nasa ibang church yun. Ay, hindi, joke lang. Wala dito nun. Yung tuloy tiklop. Okay, nagkamali ako. Ito na. Nagpadala siya ng letter. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo. Huwag mo ka lang kaming sakupin. Grabe, no? Bigla siyang bago. Romans to, yung be transformed by the renewing of your mind. Nagbago ng isip, bumaliktad. Balimbing, lalo ngayon, election, maraming ganyan. Amen? Okay. Nagkamali ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo. Biro mo, sabi niya, magbabayad na lang ako. Huwag mo lang kami sakupin. Dahil dito sila hininga ni Sennacherib ng 10,500 kilong pilak at 1,050 na kilong gold. Sabi ng mga komentarista, it's around $2 million to $15 million. Yun yung hinihigi nitong si Sennacherib, kapalit lang ng kanilang kapayapaan. Biglang ito masakit nung binigyan na. Tinipon ni Ezekias ang lahat ng pilak sa templo. Saan kumuha? Ang ginto sa templo, parang ganito, nawalan kang trabaho. Imbis mag-church ka, Sunday, anong gagawin mo? Maghanap kang trabaho. Pag may problema tayo, ang tinatalikuran natin, si Lord. Nag-away kayo ng asawa nyo. Pastor, hindi ako makakapunti. Nag-away kami ng misis ko. Nag-away na nga kayo. Bakit yung templo ang kinakalimutan mo? Bakit si Lord ang kinakalimutan mo? Hindi pala ngayon lang yun, panahon nila. Ito matindi. Ang magbabayad, saan kinuha? Sa templo. Okay. Ito na. Pati ang mga gintong nakabalot sa pinto ng templo, sa mga poste, sa pintuan at tinalukap niya, ibinigay din niya sa hari ng Assyria. Ano ba ako dito niyan? 31 na yan pala yan. Kumalo na ako. 31. Okay, tuloy tayo. Mula sa Lachish, ang general ng pinuno ng likod ng pinuno ng tagapagbigay inumin sa hari kasamang maraming kawal ay sinugo ng hari Sennacherib kay Haring Ezekias ng Jerusalem. Pagdating doon, humanay sila sa may daluyan ng tubig mula sa tangke ng itaas na may daan papuntang lugar na pinagtatrabaho ng manggagawa. Ipinatawag nilang hari. Dumating si Elikiam na anak ni Hilkias na tagapamahala ng palasyo, Sebna na kalihim ng hari at si Joa na anak ni Asaph na namamahala sa pagtatago ng dokumento. Parang ganito nangyari. Siyempre, magbabayad na sila. Dumating na ngayon. Yung sinasabing yung parang balon, meron kasi tinatawag na Hezekiah's well. Ito yun, malapit. Yung sabihin, nasa pinto na ng Jerusalem, yung mga officer ng Assyria, nandun na sa labas. Ito na. 19.
sabihin, sinabi sa kanila ng isang opisyal ng Assyria, ang nagsasalita rito, yung opisyal ng Assyria, sabihin nyo kay Ezekias, grabe, hindi na nire-respeto. Ang sabi lang, pangalan lang. Parang ganun lang. Sabihin mo kay Bongbong, parang ganun lang to. Ayan na pinapatanong na makapangyarihang hari ng Assyria, pero yung kanilang hari, talagang tawag niya hari. Pinakamakapangyarihan pa nga eh. Kung ano ang iyong pinagmamalaki, nagbabayad ka na, inaasar ka pa. Parang ganito yan. Minsan may problema ka na, may darating pa. Minsan, may sakit ka na, kaliwang kamay mo, sasakit pa yung kanang kamay mo. Minsan ganun ang kalaban. Hindi ka na nag-church, bibigyan pa lalo ng problema. Kaya alam niyo, pag may problema kayo, pinakamagaling, mag-church kayo. Pag may problema kayo, mag-pray kayo. Pag feeling nyo, ayaw nyo mag-pray, yun yung time na dapat nag-pray kayo. Ganun yung nangyayari sa kanila. Aasarin ka talaga ng kalaban eh. Biro mo, nakipag-peace na siya. Anong ginagawa? Inaasar pa siya. Sabihin din niyo sa kanya, digmaan na hindi nakukuha sa salita. Sino ba ang kanyang inaasahang naging magsiksya laban sa makapangyarihang hari ng Assyria? Ang Ehipto nga ba na baling tungkod na kung hawakan eh makakasakit? Parang ginasabi niya, kanino kayo hingi ng tulong? Sa Egypt? Wala naman yun eh. Walang kwenta rin yun. Sabi niya, hindi mo may pagmamalaki yun. Hindi rin niya maasahan ang tulong niya. Ito kinukutya na nila ang Diyos. Verse 22. Hindi niya maasahan ang tulong ni Yahweh. Tamo? Yung kalaban pa mismo ang nagsasabi, hindi naman kayo, kahit mag-pray kayo, hindi kayo maririnig. Parang ganito yan. Pag may problema ka, yung kalaban, sinasabi, huwag ka na mag-pray. Pray ka naman ng pray, wala naman nangyayari. May sakit ka pa rin eh. Pray ka naman ng pray, nagkakagulo pa rin pamilya mo eh. Pray ka ng pray, ano nangyayari sa buhay mo? Ang kalaban, ganun, nangaasar. Naramdaman niyo ba yun? Na minsan, ang laki na ng problema mo, tapos pag nagpe-pray ka, tapos sabi mo, bakit mo parang wala nangyayari sa prayer ko? Bakit parang hindi ako nadidinig ng Diyos? Naramdaman na ba ninyo? Na parang kahit anong lapit mo sa Diyos, pero parang hindi ka didinig yun. Ganun ang kalaban. Ito na, 23. Kung gusto nyo, bibigyan ko siya ng 2,000 kabayo na kung may sapat siyang tauhan na sasakay dito. Kung sa mga karuwahe ng mga bahay sa ito siya aasa, paano siya malalabanan kahit ang pinakamahinang kawal ng aming hari? Ano sabi niya? Kahit ang pinakamahinang kawal namin, kayang-kaya kayong talunin. Nangaasar talaga. Amen? Okay. Huwag ninyong isipin, hindi alam ni Yahweh na ako'y naparito upang wasakin ng Jerusalem. Siya pa nga ang may sabi sa akin na sa kahit ko at kahit pa sa akin. Ulitin ko Verse 25. Ang nagsasalita rito, general ng Assyria. Sabi niya, huwag niyong isipin, hindi alam ni Yahweh na ako'y naparito upang wasakin ng Jerusalem. Siya pa nga nagsabi na salakayin ko ito't wasakin. Minsan ganito yan eh. Alam mo, sabi ni Lord, pautangin mo ro ako. Minsan yung mga tao, walang ugnayan sa Diyos, sila pa yung mga asar sa'yo. Alam mo, Sister Flor, hindi ka naman pinaniniwalaan ng Diyos mo, ka naman mag-Bible study. Alam mo, Pastor Joby, tigil mo na yung ginagawa mo. Kahit anong gawa mo dito, magiinuman kami kahit linggo. Minsan ganun ang kalaban. Aasarin ka pa. Amen. Alam mo, Emmanuel, kahit anong share mo sa mga kasamahan mo, wala yan. Hindi makikinig sa iyo yan. Nakikinig sa akin. Minsan ganun ang kalaban. Amen. 27. Ngunit sinabi ng opisyal, ito'y hindi lamang pinasasabi. Ay, ito pala. Maganda rin ito 26. Sinabi ni Elekiam. Sino si Elekiam? Opisyal ni Ezekias. Hindi bumaba yung hari. Hindi bumaba. Sabi niya, nakikiusap kami sa inyo na sa wikang Arameo na lamang ninyo kami kausapin. Sapagkat naintindihan din namin ito. Huwag nyo kaming kausapin sa wikang Hebreo sapagkat nakikinig ang aming kababayan na nakatira sa tabi ng pader. So basically, ganito yung sinasabi. Sabi nung hari, huwag mo kaming kausapin sa Tagalog. English na lang. Kasi pag Hebrew kasi is the common language of the place that time. Huwag ka magtagalog, English na lang, naintindihan naman namin. Noong that time kasi, yung Aramaic, parang ang nakakaintindi dyan, yung mga may pinag-aralan lang, parang international language, parang ngayon English. Kaya sabi niya, please lang, huwag mo naman kausapin kami ng Aramaic, kasi maiintindihan kanila. Huwag Hebrew, maiintindihan kanila. Bakit niya sinasabi yun? Kasi baka panghinaan sila ng loob. Which is tama naman kung ikaw yung leader ng bansa na gustong sakupin.
Amen? Parang sinasabi siguro, ngayon, wag naman, no? Parang sa isang bansa, wag na kayo magpakalat ng balita para hindi malaman ng tao na meron na palang bansang gustong sumakop sa atin. Di ba gano'n? Kasi something you don't know won't hurt you. Ulitin ko isang bagay na hindi mo alam, hindi ka masasaktan. Parang gano'n. Kaya huwag mo nang sabihin sa kanila. Ito sabi ng opisyal, ito hindi lang mga pinasasabi ng aming Panginoon sa inyo at sa inyong hari, kundi pati sa inyong mga kababayan, sapagkat pare-pareho kayo kakain ng inyong dumi. Grabe, no? At iinom ng inyong ihi. Grabe yung no? Hindi lang naman sa inyo pati sa kanila, para malaman nila, bukas, hirap na kayo, kakainin yung jets nyo. Sorry for my word. Yun yung nasa kakainin nyo yung dumi at iinumin yung ihi nyo. Bakit? Dudurumin namin kayo. Talagang gusto nilang silain yung moral. Ganun ang kalaban minsan. Sunod-sunod na problema ibigay sa iyo. May isa pa, may darating pa, may isa pa. Pero huwag kang mag-alala. Sabi nga, pag manganganak ka, push! Pag maraming problema, pinakamasakit na ire kasi lalabas na yung blessing. Amen? Ito, tingnan natin mangyayari. Huwag kayong mag-alala. Nalulungkot na kayo. Lagi may happy ending kay Lord. Amen? Tumayo ang opisyal at sumigaw ng wikang Bereo. Ipinasasabi sa inyo ng makapangyarihan siya, huwag na niyong paniwalaan sa Ezekias. Hindi niyo may pagtatanggol laban sa aming hari. Kung sasabi niya, huwag na kayo makinig sa hari niyo. Wala na yan. Hanggang, huwag ninyong pakinggan sa Ezekias at sumuko na kayo, makipagkasundo na kayo sa kanya, yung hari ng Assyria. At, ito pakinggan nyo, at makakain ninyo ang bunga ng inyong ubasan at ang punong igos, iinom din kayo sa inyong balon. Parang sinasabi niya, suko na kayo. Kasi pag sumuko kayo, parang wala namang mangyayari, kakainin niyo pa rin yung mga pinaghirapan niyo. Which is a lie. Bakit? Sabi ko sa inyo, ang Assyria, mababagsik na yan. Sobra yan. Tinatalupan nila ng buhay yung mga nasasakop nila. Kahit tingnan nyo sa history, grabe ang mga Assyrians. Kaya alam nyo si Jonah, kilala si Jonah? Yung may paresan. Jonas Pares. Si Jonah, ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Sabi niya, ayoko, sharean yun. Baka pag-share ko rin, patayin ako agad. Diba sabi niyo? Kasi Nineveh, capital ng Assyria. Okay? So, ganun na lang sila. Kasi grabe itong mga to. Okay? 32. Hanggang mailipat ko kayo sa lupain tulad ng inyong lupain na sagana sa butil ng alak, tinapay, buhang kahoy at olibo. Sabi niya, huwag ninyong paniwalaan si Ezekias kahit sabihin ninyang ililigtas kayo niya. Ulit-ulit, napapasin nyo, sinisira ng kalaban yung ugnayan mo saan? Sa Diyos. Kasi the moment you lose hope in the Lord, wala ka na. Sabi nga, ang isang tao daw, pwedeng walang pagkain for more than 7 days. Walang tubig for more than, 40 days pala walang pagkain. Si Jesus, di ba, nag-fasting for 40 days, walang pagkain, pero may tubig. Ang tubig yata, mga 7 days, walang tubig, okay lang. At 3 days lang. Ang hangin, mga ilang minuto. Pwede ka pang mabuhay, mga ilang minuto pa yan Pero, the moment you lose hope, patay ka agad. Nararamdaman nyo na ba yung parang wala ka ng pag-asa sa buhay? Yun yung ginagawa ng kalaban sa atin. Tinatanggal niya yung ugnayan natin sa Diyos. Kasi hanggat may ugnayan ka sa Diyos, alam mo, may pag-asa ka Amen? So, gano'n na nga. Piliin ninyo ang buhay, hindi ang kamatayan. Huwag niyong paniwalaan si Ezekias kahit sabihin niyang ililigtas kayo ni Yahweh. Paulit-ulit, no? 33. Mayroon na bang Diyos na alinmang bansa na pagliligtas sa kanila mula sa pangyarihan ng hari ng Assyria? Parang tinataas nila yung Assyria. 34. Ang Samaria ba ay nailigtas ng Diyos ng Hamat? Kasi yung Samaria, Northern Kingdom, ni Arpad, Serpain, Hena, at iba, nang lusubin ito ng aming hari. Kung ang bayan nila hindi naligtas sa mga Diyos na yon laban sa aming hari, paano maliligtas ni Yahweh ang Jerusalem? Parang yung Northern tribe, ang dami nilang Diyos. Pero hindi sila natulungan. Kayo, isa lang ang Diyos niya. Kaya ba kayong ligtas? Parang ganun. Sinisira nila talaga. 36. Hindi sumagot kahit isang salita ang mga tao sapagkat yon ang bili ni Ezekias. Pinunit ni Nasebna, Jowa, at yung mga anak ni Hilkias ang kanilang kasuotan at nagbalik kay Ezekias. Inisalaysay nila sa hari ang sinabi sa kanila ng opisyal ng Assyria. Parang ganito nangyari. Hindi sila sumagot.
Nangyari na ba sa iyo yung inaaway ka isang tao, ang ginawa mo lang tumahimik ka? Okay, sa mag-asawa. Pag isa salita ng salita, isa tahimik, ano nangyayari? Lalong nagagalit yung magsasalita. Sometimes, the best offense is being silent. Tahimik ka na lang. Kasi hindi alam ng kalaban mo yung nasa isip mo hanggat hindi mo binubuksan ang bibig mo. At yun yung sinabi ni Ezekiel, huwag na lang kayo, tumahimik na lang kayo kahit ano sabihin pa nila. Pero ano ginawa nila? Pinunit nila yung damit nila, ibig sabihin, as a sign of, parang nawawala, as a sign of, sobrang baba, sobrang problema. Yun yung ginawa nila. Okay, tuloy tayo, 19. O, tamo, naka-isang chapter na tayo. Okay, tuloy, 19, ayan na. Nang marinig ni Ezekias, ipinasabi ni Haring Ezekiel, pinunit niyang kanong kasuotan. Siya rin. Nagsuot siya ng damit na sakot, pumasok sa templo, nagpakababa siya. Ang damit ng hari, maganda, tama? Anong ginawa niya? Sako. Ibig sabihin, as a sign of humility. At tapos anong ginawa niya? Pumasok siya sa templo ng Panginoon at nanalangin. Mga kapatid, pag may pinagdadaanan ka, kahit gaano kagaang o kabigat, ang takbo sa Diyos. Wala tayong tatakbo ang iba. Alam niyo ito na pagtanto ko minsan. Alam niyo minsan kaya malaki problema natin. Para hindi natin asahan ang galing natin, ang kapitbahay natin, ang kamag-anak natin, o kung sino man, kundi ang Diyos lang. Amen? Kasi pag yung problema madali, minsan hindi tayo nagpe-pray eh. Mayroong nagka-problema, may nasira yung kalan. Magkano kalan? 3,000. Uy, pinitatabi si nanay, 3,000. Hindi na rin nagpe-pray. Mama, problema, nagkasakit yung bunso mo, lagnat lang. Eh, kung lagnat lang yan, bigla mo lang yan ng tempra. May tempra pa ba ngayon? Tempro, kaya spilit. Hindi ka na nagpe-pray. Pero pag ang problema mo sabay-sabay, ano mangyari? Iyak ka kay Lord. Kaya minsan, nangyayari sa atin, malaking problema. Kasi si Lord lang talaga yung pwede natin takpuhan. Kagaya niya, anong ginawa niya? Pumasok siya sa templo ng Diyos. Tapos, anong ginawa niya? Pumunta siya kay Propeta Isias na anak ni Amos. Yung pala, tatay pala ni Isias, si Amos. Sina Eliakim, tagapamahala ng palasyo, siyem na nakalihim ng pinuno. Siya nag-pray, tapos yung mga tao niya nagpunta kay Isaiah na propeta rin ng Diyos. Okay, tuloy tayo. Ay, dapat ko nasaan ba tayo? Verse 2. Verse 3 na tayo. May verse 3 ba? Wala. Okay, verse 3. Anong sabi ni Isaiah? Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Ito, humarap si Haring Isaias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Ito na yung prayer niya. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay na ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Have you cried to the Lord? Umiyak na ba kayo sa Panginoon? Amen? Minsan, naalala niyo si Hannah? Si Hannah, sino ba asawa ni Hannah? Basta tatay, anak ni, nanay ni Samuel, tama ba? Nanay ni Samuel si Hannah? Di ba, umiyak siya, talagang umiyak siya. Iyak yun, tapos yung hindi na raw wala na halos lumalabas ang bibig sa kanya. Alam niyo, pag umiiyak ka, maganda. Iniipon ng Lord yung luha mo. Amen? Iniipon ng Lord yung luha mo. Bakit? Siguro pagdating natin doon, anak ko, ito yung mga times na umiyak ka sa akin. Ito yung mga time na niyayakap kita. Amen? So umiyak siya. Buong puso ko pong ginawa, tapos buong kapaitang umiyak sa Ezekias. Mga kapatid kong lalaki, hindi nakakahiyang umiyak sa Diyos. Amen? Bakit pinapakita mo yung pagpapakababa mo, ang pinapakita mo na wala kang matatakbuhan, kundi ang Diyos lang. Amen? Verse 4. Hindi pa nakakalayo si Isias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka, sabihin mo sa Isias ang hari ng aking bayan. Sumagot na ang Diyos. Ito ang maganda kay Lord sumasagot ang Lord. Sumagot na ba ang Lord sa inyo? Amen? Yun ang maganda Bumalik ka, sabihin mo sa Isias na hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita mo yung pagluha. So hindi ka lang naririnig ng Diyos, nakikita ka pa niya. Nakikita niya yung pinagdadaanan mo at naririnig niya yung panalangin mo. Amen? Di ba napakabuti sa ating Panginoon? Kasi ganun niya tayo kamahal. Hindi niya lang tayo pinakikinggan, tinitignan pa niya tayo.
At hindi niya lang tayo tinitignan na itsura natin. Nakikita niya ang puso natin. Nakikita niya ang iniisip natin. Amen? Wala tayong maitatago sa Diyos. Amen? Okay. Bumalik ka. Sinabi pa, verse 6, mabubuhay ka pa ng 15. Teka, bakit ako napunta ng 9:20? Tumalong pala ako. Sorry Verse chapter 20 na pala yun. Okay. Pagdating na may utusan ng hari, sinabi ni Isa sa mga ito, sabihin nyo sa inyong hari, ipinasasabi ni Yahweh na huwag siyang matakot sa panlalait ng Assyria. Huwag kang matakot. Sabihin mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Matakot. Verse 7, magpapadala si Yahweh ng ito na, so kumikilos na, Lord, ito na. Kanina, puro problema, ito na, sagot ng Lord. Magpapadala si Yahweh ng masamang balita sa kanya, sa hari ng Assyria. At ito'y babalik sa kanyang lupain at doon siya ipapapatay ni Yahweh. Grabe, talagang sumasagot ang Lord. Amen? Talagang ganun tayo kamahal ng Lord. Okay, umuwi na ang mga opisyal ng hari ng Assyria. Nabalitaan niya na umalis sa Lachish ang hari ng Assyria. Nang siya'y makabalik na, datatanda niya, sinalakay ito ng Libna. Dumating na balita ng hari ng Assyria, sila'y lulusobin ng hari ng Tirhaka ng Ethiopia. Kaya nagsugo siya ulit kay Ezekias na sabi niya, okay, ganito nangyari. Di ba sabi ko sa inyo, yung hari, yung convoy ng hari, nasa may Rizal Park. Ang pumunta lang kasi sa may pader, yung kanyang mga opisyal, pero yung hari, nando sa Rizal Park. Anong nangyari ganito? Sinasalakay naman ng Assyria ng mga taga-Ethiopia. May nanggugulo na rin sa kanila. Alam mo ginawa, imbis na bumalik yung opisyal doon sa kanilang bansa para tumulong, anong ginawa niya? Bumalik na naman ito doon kay Ezekias para manakot. Galing, no? Imbis na tumulong doon, alam niya ba't yung ginagawa yun? Kasi gusto niya magkaroon ng kakampi. Gusto niya na magkaroon ng mga sundalo. Okay. Huwag mo na, ito yung pinasasabi, nagpadala siya ng letter. Huwag mo nang dayain ang iyong sarili sa pamamagitan ng pananalig mo sa iyong Diyos. Tama pa ulit-ulit yung napansin. Kung babasahin yung 18 na 19. Yung kalaban mismo nagsasabi, wala ang magagawa ang Diyos mo. Wala yan si Jesus. Huwag ka na mag-pray, huwag ka na mag-church. Wala, sayang lang yung pagtatights mo. Hindi ka yayaman, hindi mo mababayaran ng utang mo. Ganun ang ginagawa ng kalaban sa atin. Paulit-ulit. Di ba? Sabi nga, kung meron daw isang bagay na maganda sa kalaban, alam mo kung ano yun? Hindi siya tumitigil. Araw at gabi yan, nanggugulo. Si Lord nga, pinagpapahinga pa tayo. Amen? Huwag mo nang dayaan yung sarili sa magitan ng pananalig mo sa iyong Diyos ay maliligtas ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Alam mo naman kung paano natalo ang naunang hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin. Laligtas ba ng kanilang Diyos ang Gosan, Haran, Resep, mga taga-Eden? Tinalo ng mga ninuno. Nasa ng hari ng Hamat? So sinasabi niya yung history. Parang sinasabi sa iyo yung nakaraan. O ikaw naman, Joey, nasa ko ka rin naman dati. Joke lang, o ikaw, Wendell, wala ka, mabayero ka rin naman dati. Bakit hindi ko naman talaga mapigil sila? Natawa yung bata. Kung pa yung bata, nakikinig. Okay. Okay. Binasa ni Ezekias ang sulat, kasi nagpadala ng sulat, at binigay sa kanya ng sugo ni Sennacherib, pangalan ng Pagkatapos, ito na ang paganda kay Ezekias. Pumasok siya sa templo at inilatag ang sulat sa harapan ni Yahweh. Yung sulat na puro pang-aasar, anong ginawa niya? Dinala niya sa templo. Nilatag niya. Verse 15. Verse 15 na ba dyan? Ayun na. Nanalangin si Ezekias ng ganito. So nilatag niya lahat ng problema sa harapan ng Diyos. Ikaw ba kapatid, nilalatag mo lahat ng problema sa harapan ng Diyos? O sinasabi mo lang, Lord, salamat, nagising ako. Lord, kayo mo bahala mag-ingat sa aking mga anak sa maghapon. Amen. Nagiging detalyado ka ba sa prayer mo ngayon? Ulitin ko nagiging detalyado ka ba sa prayer mo ngayon? Lord, kailangan namin ng ganito. Lord, kailangan namin ng ganito. Lord, si ganito, inaaway ako. Lord, itong si ganito, pagalingin pa po. Lord, si pastor, gumaling na siya Lord, si pastor, papugiin mo lang. Hindi nagpe-pray ba kayo ng detalyado? Hindi nyo narinig, no? Kasi, yun yung ginawa ni Ezekias, nilatag niya lahat. Kasi bakit? Hindi sinasabing hindi alam ng Diyos yung kailangan natin. Magugulat kayo mamaya, merong sa verse dito na talagang nagulat ako. Gusto lang ng Lord, ikaw mismo, nakikipag-usap sa Kanya. Hindi lang yung, Lord, thank you for the food that we eat from thy bounty. Amen. Yung ganun lang.
Yung nagiging mechanical ang prayer. Yung, Lord, salamat sa maghapon ko, ikaw ang bahala, pagod na ako. Oo, minsan nangyayari yun. Alam ng Lord, pagod ka. Pero kung may oras ka mag-pray talaga kay Lord, mag-pray ka ng maayos. Makipag-usap ka. Sa mga mag-asawa, baba, ako, Han, basta, tulog na ako. Han, basta ako. May pagkano ba? Yung ganun lang, parang ganun yung ginagawa natin pag tayo nagpe-pray ng mechanical. Ano yung mechanical? Lord, ikaw na bahala sa mga kapanan. Lord, ikaw na ako. Lord, kumakain na. Yung ganun na lang, paulit-ulit ka na lang, hindi ka nagiging detalyado kayo. Yun yung ginawa niya. Nilatag niya. Nanalangin, Yahweh, Diyos na Israel, nakaluklok sa trono ng ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Ano ba? Biro mo may problema na siya, pinupuri pa ng Diyos. Ikaw, tayo ba pag nag-pray, pinupuri pa ba natin ang Lord? O diretso tayo sa prayer, sa mga kailangan. Lord, kailangan ko to. Lord, kailangan ko to. Lord, kailangan ko to. O sinasabi mo, Lord, napakabuti mo. Lord, dapat ikaw lang ang sambahin. Lord, ikaw lang yung nagmahal sa amin ng totoo. Have we worshiped God in our prayer? Yun yung pinakikita dito ni Ezekias eh. Kahit sa may problema, hindi niya nakalimutan purihin ng Diyos. Alam niyo yung prayer, yung acts? Ano yun? Letter A. C. Confession. T. Nasa huling supplication. Nasa huling hingi. Amen? Nakakalimutan natin minsan. Yes, alam ng Lord, pag talagang yung talagang wala ka ng time. Pero, pag may time ka naman, kung bigyan mo dapat ng time, na purihin ang Diyos sa panalangin. Grabe, bumabalik tayo sa prayer, no? Pakinggan niyo. Tsaka lang, sa verse 16, tsaka pa lang siya humingi. Di ba? O Panginoon, Israel, nakaupo sa trono ng pagitan. Pinuri mo na eh. Tsaka siya, Panginoon, pakinggan niyo po ang tignan ng nangyayari. O Diyos na buhay, narinig niyo ang mga sinabi ni si Kanerim. Ano siya sabi niya? Nagsusumbong siya. Pero anong inuna niya? Papuri sa Diyos. Hindi naging hadlang yung pinagdadaanan niya para purihin niya ang Diyos. Tayo ba, pag may problema, Lord, hirap na ako, sakit-sakit na nito. Lord, ang laki-laki na ng utang ko. Napuri ba natin ng Diyos pag tayo ay nagpe-pray? Ulitin ko, hindi hadlang ang pinagdadaanan para purihin ang Diyos. Amen? Okay, tuloy natin. Meron ba? Ay, 2021. Okay, dito na naman tayo. Nagsumbong siya, 18. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang iyong sapagkat hindi naman talaga Diyos ang mga yun, kundi mga kahoy at batong inanyuan ng tao. Kaya ngayon, Yahweh, iligtas niyo po kay Sennacherib na para malaman ang buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Sabi niya, Lord, hindi ba kaya lang naman nila nasakop yung Israel? Kasi mga Diyos-Diyosan nila, bato, rebulto, pero ikaw yung Diyos ng totoo. Amen. Wala yan, nandito yan sa verse 19. Okay, verse 20. Ito na. Nagpadala ng sugo si Isias kay si Isaiah, Ezekias, yung propeta. At ipinasabi ng ganito. Ayan, nagmensahe. Narinig niya ang panalangin mo tungkol sa hari ng Assyria. So, ibig sabihin, narinig ni God yung sumbong. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa Sennacherib. Si Lord to, si Lord. Pinagtatawanan ka, Sennacherib, ng anak ng Zion. Inukot ka at nililibak. Biro mo, yung hari, nakala niya taas-taas niya, sa mata ng Diyos, wala kwenta. Minsan kasi huwag tayo magmamataas sa Diyos eh. Baka tingin natin, kala natin kung sino tayo, pagdating pala kay Diyos, kayo lang tayo. Kaya sabi, di ba, humble yourself in the Lord at siya magtataas sa'yo. Amen? 22. Sino ba ang yung nilalait at pinagtatawanan at hinahamak? Ayan, ito sumagot ang Lord At hinahamak ng iyong pagsigaw-sigaw, hindi mo ba ako ginagalang na banal na Diyos ng Israel? 23. Ang paghamak mo kay Yahweh, pinapahagi ng iyong mga sugo. Alam ng Lord yung nangyayari. At pinaglalakad mo, marami kang karuwahe na kayang akyating mataas na bundok ng Lebanon. Pinagpuputol mo malalaking sedar, ang piling sipres doon, napasok mo liblib na lugar, makapal na gubat, hinukay mong maraming balon na tubig ng dayuhan, ang lahat ng batis ng ihipay pawang pinatuyo ng tapakan mo. Till 25. 25? Ito, sige. Totoo nga, winasak mo napapadirang lunsod, yung mga kalaban niya. Pero hindi mo ba alam? Ito nakakagulat. Matagal ko nang itinakda. Yun, ulitin ko Sinasabi ng Lord, yung nangyari sa kalaban, alam na niya mangyayari. Siyempre, Diyos yan eh. Ibig sabihin,
sabihin, hinayaan niya. Bakit hinayaan na Diyos na sakupin ng Israel? Matitigas yung ulo niya. Ibig sabihin, hinayaan ng Lord. Matagal ko nang itinakda yun. Mga kapatid, kung ano problema pinagdadaanan mo ngayon, pagdadaanan mo lang yan. Bakit? Alam na ng Lord yan. At tayo ay more than conquerors. May utang ka, bukas pa kalong, bayad yan. Mas pisakit ka, bukas pa kalong, magaling ka na. Paano ka hindi gumaling? Bukas kasama nila si Lord. Walang talo kay Lord. Walang taong sumamba kay Diyos ang naging talunan. Amen? Mula pa noon na plano ko na ito at ngayon ginagawa. Sino gumagawa? Si Lord. Yung kalaban mong nangbubuli sa'yo, ay kawawa kay Lord dyan. Tao-tauhan ka lang ni Lord. Inagamit ka lang ng Diyos. Amen? Kala mo kung sino ka na. Mga kapatid, minsan alam ko, isang pagkakataon sa buhay natin, tataas tayong lahat. Sa biyaya ng Diyos. Baka si Pastor Joby mag-preach sa MOA, mga ganun. Si Emmanuel, sa Araneta Coliseum. Ako, nasa Amerika na. Si Sister Flor, nandyan, malaki dyan. Tataas tayo ng Diyos. Pero huwag tayo magiging mayabang. Amen? Panatilihin po natin na naka-apak tayo sa lupa. Amen? Bakit? Kung di naman kay Lord, wala tayo. Makapag-abroad tayo, makapagliwalog sa Amerika, sa Europa, sa Canada. Okay lang yun. Be humble. Sabi mo, be humble. Be humble. Amen? Huwag kang yayabang kasi naplano na ni Lord yan. Napupunta raw tayo na Singapore sang araw. Ay, hindi, bagay pa lang. Amen? Pupunta na yan. Naplano na ng Lord yan. Okay, tuloy. Ano ba yung nakalagay dito? 28 na pala ako dito. Ano ba yung huli natin? 28 na. Dahil narinig ko ang galit mo at ang pagmamayabang mo sa akin, lalagyan ko ng kawit ang ilong mo at bubusalan ko ang bibig mo at hihilahin ko pabalik ng iyong pinagmulan. Alam niyo nangyari? Sige, tukunin natin. Ito na. Ito ang sinabi ng tungkol ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungkot ng Jerusalem. Hanggang pinto lang. Amen? Hindi siya makakapasok sa lungsod. Hindi makakapana kahit sa palaso rito. Hindi siya makakalapit na may pananggalang o kaya mapapaligiran ng lungsod para lusubin ito. Babalik siya sa pinanggaling niya sa daan ng kanyang tinahak. Ako ang Panginoon. Tignan niyo sa Bible niya, capital. Anong verse yan? 33. Nung kinopya ko yun, nakakapital lahat eh. Anong ibig sabihin? Ini-emphasize nila ang Panginoon. Amen? Ay magsasabing siya'y hindi makakapasok sa lungsod na ito. Iingatan at tiniligtas ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko. Ano ibig sabihin? Magiging tagumpay tayo para sa karangalan ng Diyos. Kasi bakit? Pag si Sister Gina yumaman, ano sabihin niya? Praise the Lord. Pag naging engineer yung anak nila, ano sasabihin nila? Praise the Lord. Pag model na si Estra, ano sasabihin niya? Praise the Lord. Amen? Pag si Boy Diesel, malaki nakakatawa, ano sasabihin niya? Ang pogi ng pastor. Hindi, praise the Lord. Amen? Kinagabihan, ito na. Hindi tayo magyayabang kay Lord. Kala mo, ginagamit ka lang. Alam ni Lord yan. Ano nangyari? Kinagabihan. Pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria at pinatay ang 185,000 na kawal. Sino pumatay? Anghel. Ilan yan? Isa. Ang anghel. Kinaumagahan, pagising ng mga natitirang buhay, nakita nilang napakaraming bangkay. Dahil dito, umuwi si Sennacherib sa Nineveh at doon tumira. Isang araw habang sumasamba Sennacherib sa templo ng Diyos niyang si Nisroch, pinatay siya ng kanyang 2 anak. Huwag kang magmamayabang kay Lord, may kalalagyan ka. Amen? Well, mga kapatid, kung may pinagdadaanan kang pagsubok ngayon, huwag kang mag-alala, tagumpay ka bukas. Alam niyo sa chapter 20, si Hezekiah na yan. May kipag-usap siya kay Lord. Napakabuti ng Lord. Okay, so from losing to breakthrough, mabilisan. Unang-una, real prayer turns losers into winners. Anong ginawa ni Hezekiah? Nagbumukbok ba siya? Umiyak siya.
Kaya ikaw kapatid, manalangin ka. Ang sabi rito, put your trust in God. Huwag kayong magtiwala sa galing, sa kapangyarihan, sa contact nyo, kay Tulpo. Huwag. Kahit sa presidente pa ng Pilipinas, huwag. Ang pagkatiwalaan. Magtiwala tayo syempre. Pero sa sarili natin, ang tiwala natin sa Diyos lang. Ang Diyos lang. Amen? Sabi dito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon, huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa, at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang unang gagawin, pag may pinagdadaanan, magtiwala sa Panginoon. Wala na pag dito, walang iba. Si Lord lang. Psalms, kayo ang nagpapalakas at nag-iingat sa akin, nagtitiwala ako sa inyo ng buong. Una, pag may pinagdadaanan, tiwala sa Diyos. Hindi yung, may problema tayo. Tara, punta tayo kay Mayor. Kaya-kaya ni Mayor yan. Kay Lord yan. Philippians, huwag mag-alala sa anong bagay sa alin. Ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may. Pag may problema ka, pasalamat ka. Bakit? Ayos na yun. Amen. Ako nga Sabi ko, bakit lagi ako may sakit ngayon? Nung tumungtong ko 50, parang lahat yata ng buto nagkirot. Ay, hindi ka ako mawawala rin yan. Diba? Bakit? Sabi ng Panginoon, like a prayer to. By His stripes, I am healed. Tiniklaim ko yun. Kasi salita ng Diyos yun. Hindi naman salita ng Poncio Pilato lang yun. At alam niyo yung Bible? Alam niyo yung Bible? Yan yung book na pinakamaraming nalimbang. Tsaka sinabi ng Lord, magtiwala tayo sa Kanya. Ano sabi? Sa Proverbs 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso. Ang sabi sa John 14, if you love me, you will obey my commands. Alam niyo na ba? Narinig ko Hindi ko alam kung gaano ko totoo to. Alam niyo yung Satanic Bible? May Satanic Bible. Yung Bible ng Diablo, alam niyo raw unang utos? O yung pinakaunang utos nila, yung pinaka-main utos? Ano ba yun? Parang YOLO. Alam niyo YOLO? Alam mo YOLO? Ano yun? You live only once. Gawin mo na gusto mong gawin. Yun yung unang utos nila. Tayo, anong utos natin? Sundin natin ang utos ng Diyos. Kaya yung mga satanista, ginagawa nila yung gusto nilang gawin. Bakit? Parang sila parang hanggang dito lang tayo, pero tayo, gagawin natin yung sinasabi ng Diyos. Amen? Sa oras na walang magagawa, sa Diyos magtiwala. Pangalawa, respond in faith. Dapat ang pananampalataya mo sa Diyos. Responding in faith is responding trustfully, knowing God is in control. The all-powerful. Tandaan, ang object ng faith, hindi ikaw. Ang object ng faith, yung pinapanampalatayaan mo. Ang tanong, gaano mo kakilala ang Diyos? Amen? Ang pananampalataya mo, di ba ang pananampalataya ganun? May object, yung pinagpapanampalataya mo, parang tayo ngayon, umupo kayo, nanampalataya ko, nakaya kayo ng siyang. Ako minsan yung siyang puti, parang ayoko umupo rin Wala akong pananampalataya dyan, baka madurog Pero yung itim, nananampalataya ko dyan, kaya ako. Ganun din pag nagpe-pray ka. Pag pinagpe-pray ka, alam mo, yung pinakausap mo, kaya kang sagutin. Amen? Sabi ko sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya, katiyakan ng mangyaring ating inaasahan at panindigan tungkol sa bagay na hindi natin nakikita. Pag ikaw nagpe-pray, dapat, alam mo, yung kausap mo, kaya kang sagutin, nandyan siya, nakikinig siya, mahal ka niya. Hindi basta ka na nagsalita sa hangin, kasi iba nagpe-pray, Lord, sino ka nausap mo? Hangin. Pag nag-pray ka, dapat alam mo, kaya kang sagutin. Why? Bakit? Kasi alam mong may pakapangyarihan Diyos na nakikinig sa'yo. O sino rito nag-pray sa hangin? Sino rito nag-pray kay Lord? Amen? Talagang alam mo, andyan ng Diyos. Amen? At alam niyo ba, dalawang bagay sa Bible, hindi ko alam kung mali ako, na namangha si Jesus. Ito yung centurion. Yung sabi ng centurion, sabihin mo lang, huwag ka nang pumunta, gagaling yan. Ano sabi ni Jesus? Namangha si Jesus. Ang narinig to, sinabi niya, taong sumusunod sa ka, tandaan nyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. So namamangha si Jesus sa tao may malaking pananampalataya. At isang namangha siya, yung hindi siya nakapagpagaling. Bakit? Wala silang pananampalataya sa Kanya. Gusto mong manamangha si Jesus sa'yo? Faith. Amen? Kaya sabi dito, Diyos ng Israel, ito si
Hezekiah? May faith siya. Bakit? Alam niya si God nakaupo sa trono, nandun sa taas. Alam niya sa sarili niya nasaan ang Diyos eh. Ikaw alam mo nasaan yung Diyos sa sinasamba. Amen? So nandun yung faith ni Hezekiah. Kilala niya kanino siya nananalangin. Psalms 118:16, kasama ko ang Panginoon, kaya hindi ako matatakot. Harapin ang pagsubok ng pananampalataya dahil kilala mo si Lord. Pangapat, allow His Word to strengthen you. Alam niyo, minsan ako dumarating na rin ako sa buhay na parang bumibigay ka. Naranasan niyo ba yun? Bigla ka na lang parang, kaya ko pa kaya? Pero dahil nandyan yung asawa ko, di ba sabi sa Bible ganito? Ay, oo nga, no? May nagpapaalala sa'yo. Bigla mo maalay, oo nga, no? Mga kapatid, pag nag-church ba kayo, tumataas ang pananampalataya nyo o bumabagsak ang pakiramdam nyo? Yung totoo. Amen. Bakit? Salita ng Diyos. May salita ng Diyos na pinapaalala sa atin. Amen. Kahit ako, pag uuwi ako, lakas ko eh. Pagdating na naman ng Sabado, kailangan ko ng Word of God. Amen. Pag nag-aaral, kaya sarap na nag-aaral ng Word of God. Bakit? Ikaw yung unang natututo. Amen? Kaya sabi doon, maniwala at magtiwala pag may sinabi ang Lord. Proverbs 18:21. Death and life is in the power of the tongue. Gusto mo na maging maayos ang buhay mo, sabihin mo maayos. Minsan talaga, di ba? Ang Diyos, nung nakita niya yung dilim, nung ginawa niya, hindi niya sinabi, yung dilim, sabi niya, let there be light. Hindi niya sinabi, yung dilim. Tayo, pag may sakit, mamamatay na ako. May nakita lang kulog, mamamatay na. Amen? Sabihin mo, magaling na ako. Minsan talaga masasabi mo, masakit kasi totoo ka lang naman sa sarili mo. Pero alam mo, kaya kang pagalingin ng Diyos. Alam mo, kayang ayusin ng Diyos yung sitwasyon mo. Alam mo, kayang ayusin ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Bakit? Kasi alam mo, mahal ka ng Diyos. Tanong, sino rito na nagmamahal sa Diyos? Magsabi ng amen. Sino rito nagtitiwala sa Diyos na sinagot na ang panalangin niya? Magsabi ng amen. Amen? O yung iba, paano na kayo? Amen? Sabi dito, sinabi ni Isias kay Haring Ezekias, sapagkat ito ang gustong mangyari ni Yahweh. May sinabi. Tandaan pag may sinabi. Lagi niyong tatandaan pag may sinabi. Tama ka ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y nagbabantay upang matiyak ko na matutupad ang aking mga sinasabi. Ano sinasabi ni Lord? Nasa Bible. Ano yung pangako ng Lord? Nasa Bible. Amen? Tandaan nyo yung nasa Bible. Merong isang bata, nagpe-pray siya, Lord, bigyan mo ako ng bike! Lord, bigyan mo ako ng bike! Lord, bigyan mo ako ng bike! Ingay! Ingay niya! Sabi ng nanay niya, anak, hindi naman bigyan ang Lord. Oo nga po, pero si Lola, mahina panitin. Tumawa yung bata o parang ginagawa. Hindi bingi ang Lord. Amen? Kasi bakit? Natutupad ang kanyang mga sinasabi. May isang salita ang Diyos. Ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot at manlupaypay. Kalabatin mo ulit, katabi mo, sabi mo, huwag ka na matakot. Amen? Magiging maayos lahat. Sabi mo dali, magiging maayos lahat. Yan. Dapat nakangiti ka. Huwag ka matakot. Magiging maayos lahat. Ilago na takot eh. Amen? The battle belongs to the Lord. Ang salita may mananatili magpakailanman, hindi ito magbabago tulad ng kalangitan. Amen? Pag nasa pagsubok, salita niya maging tungkol. And lastly, yearn for His answer. Pero alam mo, totoo, yearn for God. Asamin mo ang Diyos. Kasi ito, tayo kasi ganito eh. Pag nag-pray, excited tayo sa sagot ng Diyos. Tama? Pero alam niyo, mali yun eh. Parang ganito lang eh. Halimbawa, ano yung pangalan mo sa inyo? Si Din? Si Din? Din, no? Si Din. Halimbawa si Din. Halimbawa walang bata na lang. Okay, sin bata. Tatay. Ano ba tawag si Din? Daddy, bili mo ako bike. Yan. Sige anak, bibili kita ng bike sa 13-month pay ko. Kailan yung 13-month pay mo? Sa December. Anong petsa ng December? December 15. Halimbawa. Alam mo yung batang yung bibilangin niya. At pagdating ng December 15, umaga pa lang, nakatanggod na sa pinto yan. Wala pa kayo si Daddy, wala pa yung bike ko. Wala pa si Daddy. Tunghali, wala pa rin. Kahapon, wala pa rin. Sasabihin niya, Ate Ezra, wala pa si Daddy. Hindi, darating yan. Darating yan, dito naman uuwi yan.
Dumating alas 7 ng gabi, dala-dala yung bike na blue. Daddy, ayun yung bike. Iniwan na yung tatay. Kinuha na yung bike. Ganun tayo minsan eh, tama? Nakakalimutan natin ng Lord pag nasagot na yung prayer natin. Excited tayo sa sagot, hindi sa Diyos. Dapat maging excited tayo sa Diyos. Kasi pag nandyan si Lord sa tabi mo, sigurado, answer na yung prayer mo. Yung palang nandyan siya sa tabi mo, sumagot na ang Lord. Amen? Bakit hindi mo nakuha gusto mo sa buhay? Kasi hindi ka humihingi sa Diyos. Dapat palang hingin ang Lord. Lagi ka sa tabi ko ha. Sabihin ng Lord, katabi mo ako, ang kulit mo lang. Amen. Dapat yearn for God. Last minute, pinago ng Lord. Amen? Maniwala at asamin ang pagkilos ng Diyos. Amen? Kaya sabi sa Jeremiah 33, ito tinulo last week eh. Bagong-bago. Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Itipapahayag ko sa iyo kahangahangang mahiwagang bagay na hindi mo pa alam. Sino yung magsasabi na hindi mo pa alam? Si Lord. Excited tayo sa kahangahang. Nakalimutan natin ng Lord. Be excited kay Lord lagi. Amen? Bakit maging excited tayo dapat kay Lord? Saan tayo papunta? Sa langit. Sino makikita natin doon? Pag hindi ka excited kay Lord dito, hindi ka excited sa Kanya doon. Amen? Lahat gusto mo punta ng langit. Pagdating ng langit, ano gusto? Mansyon. Dapat asamin natin na makakasama natin ng Diyos na namatay para sa atin. Amen? Maging excited tayo sa Diyos. Tapos si Jonah, sabi mo, Panginoon, sa paghihirap na aking kalooban, nakalagay, humingi po ako ng tulong mo at sinagot mo ako sa bingit ng kamatayan. Humingi ako sa tulong mo, ako'y iyong pinakinggan. Sino nakinig? Sa Diyos. Pag ikaw pinapakinggan ng Diyos, sigurado masagot sa prayer mo. Amen? Huwag kang maging excited sa bahay, excited ka sa tatay mo. Amen? Sino rito excited sa tatay niya? Magsabi ng Amen. Amen? Excited tayo dahil sa tatay natin. Matthew 7:7, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo makatagpo, kumatok kayo ay pagbubuksan. Sino magbubukas? Sino magbibigay? Sino makakasumpong? Tayo. Amen? Sapagkat kay Kristo, ito maganda. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging, ayan. Oo. O sino rito nagpe-pray ngayon? Inaasa, pagsabi ng Amen. O ano sabi? Ano sabi? Okay, sabi kanina ng ano yan, di ba? Nung kanta. O tanyo, iisa, message. Oo at Amen. Ano pinagpe-pray mga tititas? Ano sagot? Amen. Oo. Sister Salvacion, ano pinagpe-pray mo? Ano sagot? O, di ba? Sarap pakinggan, no? Oo na agad. Amen. Oo na agad. Sabi ng Lord, di naman ako nagsabi. Tandaan niyo na yan. 1 Corinthians 1:20. Kayo mag-memory verse. Tayo mag-memory verse. Kaya pag may pinagpe-pray, ano sabi ng Lord? Palaging? Oo. Eh, nasagot niya eh. Oo at Amen. Bakit? Mahal niya tayo. At hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng ahas. Ang bibigay sa atin ng Diyos, yung kailangan natin. Amen? Ang sabi ng Diyos, and my God will supply all your needs. Pag nasa pagsubok, hintayin ang sagot ng Diyos. Okay, summary. Ano muna? Put your trust in the Lord. Pangalawa, nakalimutan. Respond pa ang nagkamali. Allow His word and then yearn for His answer. Amen? From losing to breakthrough, paano gagawin? Pray. O sino nag-pray kanina, magsabi ng Amen. Amen. Ano sabi ng Lord kanina? Ano sabi? Oo at Amen. Ay, sigurado na. Ito ba, tingnan mo itsura niyan, kung masaya, kasi sagot ng Lord sa kanya, oo at Amen. Parang hindi masaya. Palakpakan natin ng Lord. Tayo na tayo. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, we bless you.